Magandang morning mga kaswangers! Ganap ng person, pagtatanim ngayong araw. Pero bago ka makapagtanim, gawa muna tayo ng linya kung saan ilalagay isa-isa ang punla para pantay-pantay ang pagkakatanim. Para kapag lumalaki ang mga papait, hindi sila dikit-dikit at kapag nag-harvest na, mas madaling hanapin ang mga tangkay nito. So yung nakikita nyo po na pangguhit, ayan, 7 po yan ng ngipin, bawat isa po yan ay isang dangkal. Ayan po makikita nyo, yan po ang ginagamit namin na pangguhit. Yan, DIY po yan. Pina-welding po yan para po may magamit kami para pantay-pantay yung pagkakatanim. Ayan, di ba ang arty-arty lang, dapat kailangan pantay-pantay. Yacha! So ako naman, bago ako magtanim, ayan, pinabarisbisan ko. Ay, pasensya na po. Hindi ko alam kung anong Tagalog. Ayan, parang dinidiligan ko po para mamaya kapag nilagyan ulit ng linya ay halata po. Hindi kami mahihirapan hanapin ang kanyang linya. Kapag tuyot ang lupa at guguhitan, hindi halata. Baka makarating ka na sa Mindanao o kaya sa Baguio dahil sigsag na ang kalabasan ng tinanim mo. So ayan, natapos na ako nagdilig, umpisahan ko na rin na magtanim. Ganito kung paano ako magtanim. Lagyan mo ng konting butas bago mo ilagay ang isang piraso ng punla at ilagay ito at takpan ang mga ugat. Bawat linya dapat malagyan, walang malalampasan. Sa nakikita nyo, 4 na linya ang salitan ko na tinataniman. Depende na sa inyo kung ilang linya ang kayang maabot ng kamay nyo pakanan at pakaliwa. War muna ang peg naming dalawang aswang, dulo sa dulo ang aming tinaniman. So ayan, si aswang nagdilig na siya sa kanyang tinanim kanina kasi hindi pwedeng malanta ang dahon ng papait at matuyuan ang lupa. Dahil mainit ang panahon, kailangan maging alert din tayo sa ating tinatanim para hindi masayang ang ating pagod. So ayan, dinilagan ko na din ang aking tinanim para hindi malanta. Ako na lang ata hindi nadidiligan. So yan, tuloy pa rin kami sa pagtanim ni aswang hanggang sa matapos namin ang isang flat. So yan, nakikita naman na kahit na mahangin ang panahon, mararamdaman pa rin ang init na humahagod sa balat. Sa wakas, nakaisang flat na rin kami na natapos. Ayan, patayo na rin si aswang. Ayan, sunod naman natin na gagawin ang paglalagay ng linya sa kabilang flat. So ayan, buti na lang at hindi pa natuyo yung aking idinilig kanina. So itong flat na ito na aking ginuguhitan ay mas mahaba kesa sa kabilang flat na aming tinaniman kanina. Kung kayo naman ang magtatanim, depende na sa inyo kung gaano kahaba ang inyong gagawin na flat. Yung flat na yan, 20 hakbang pahaba at 6 na hakbang pahalang ang ginawa namin dahil yan lang yung kaya namin abutin. Dahil nga ang bias ng aming mga braso ay maiiksi lamang kasi mahihirapan kang magdidilig kapag maluwang ang gagawin na flat. Binasi lang namin sa kaya ng sprinkle kung hanggang saan aabot ang buga ng tubig nito. So ayan, nag-umpisa na naman kami na nagtanim. Dulo sa dulo na naman ang peg ng inyong mga lola. Kaya ayan, madalian na dahil naabutan na kami ng oras dahil magsusundo pa ako ng estudyante. Buti na lang, nakapagbunot na kami ng umaga yan ng punla. Kung hindi pa, talagang aabutan kami ng oras. Hindi rin naman halata na may nag-fly dyan sa harapan ng camera. O ayan o, hindi ko napansin, nagpa-fly na pala yung itinakip ko sa camera. So ayan, sa pangalawang pagkakataon, nagdilig na naman ako sa una kong tinanim. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi pwedeng malanta o matuyuan ang lupa dahil baka magtampo ang yung tinanim. So ayan, halos tapos na namin ni aswang at kailangan na naming ulitin diligan ang aming mga tinanim para makasipsip na ng tubig ang mga ugat ng papait para kinabukasan ay hindi sila lanta. Ang pagdidilig ay kailangan umaga at hapon. Ang aming hasyenda.